Ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Kristo. Muli po, ito po programang Apostolic Back to the Bible kung saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Ito po muli ang inyong lingkod na si Brother Ariel Guevara na bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. So bago po tayo mag-umpisa ay pakita po natin ang ating mga kasama dito upang inyo po silang makita. Ang bilis naman pala. Hello. Kita tayo ni Pastor Agustin. Pastor Wesley, ano siya na? Sumaybay. Amen! Tayo po mga kaibigan, bago po tayo mag-umpisa, dadaan po tayo sa mga pagbati. Binabati po natin ang ating mga kapatiran dito po sa Kaibiga at Magbagin, sa pamuno ng ating Pastor Jeff Haspi sa kanyang may bahay. Sa lahat po ng ating mga kapatiran na patuloy sumusubaybay, kina Sister Michelle Mendito dyan po sa Kaibiga o sa Magbagin, binabati natin sila ng isang magandang gabi. At Katie, binabati rin natin si Brother Pastor Hernan Agustin, si Pastor Resty Tahome. Welcome kayo rito sa 18, no? Tayo po ay sama-sama at tayo po ay makapag-sharing. At Katie, binabati ko rin ang aking kapatid, si Arling Guevara dyan sa Bulacan, at ang aking bayaw, at si Brother Aaron, at hindi ang aking ate sa Dubai, si Sir Arnela. Sa lahat po ng ating mga kapatid dyan na patuloy po na sumusubaybay. Ang family Ayag dyan sa Valenzuela, kay Brother Enrique, ay binabati natin sila ng isang magandang gabi. At kaya hindi, binabati rin natin si Pastor Reynald at sa kanyang bahay. At dyan po sa Valenzuela. Pagpalain po kayo na ating Panginoong Kristo at bigay po natin pagkakataon ating Pastor Jeff upang siya po ay makapagbati. Amen. Maraming salamat, Brother Aljon. Salamat muli sa pagkakataon, mga kapatid, na tayo po ay nakabahagi dito sa programa ng Back to the Bible. At bago ko makalimutan, binabati ko pala na minsan pala ay sumusubaybay yung aking pinsan na pastor dyan, si Pastor Rosuel Lopez sa dako po ng Negros sa Himamaylan. Pagpalain ng Diyos ang iyong ministry, Pastor. At ganon din sa aking kapatid sa Cavite. Ay binabati po natin sila, 10 ng kanyang asawa at mga anak, at ang aking tatay dyan sa Tansa, no? Purihin ng Diyos, salamat sa inyong suporta, no? Kayo po ay mga lihim na taga-suporta. Nagpapasalamat po kami, malaking bagay po yan sa Apostolic Back to the Bible. Then aralin ninyo ang bawat talata na amin pong binibigay sa inyo. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Amen. Pagpalain po tayong lahat mga kaibigan ng ating Panginoong Diyos. Ngayong gabi po ay tutungayan po natin o pag-aaralan po natin ang tungkol po sa pagkakilala sa iisang Diyos. Sapagkat marami po ang nagpapakilala tungkol sa iisang Diyos at yung iba mga kaibigan ay naniniwala na yung iisang Diyos ay mayroong 3 persona. No, yan po pinapakilala nila na ang Diyos ay iisa, pero meron siyang 3 persona. Ang iba naman paniniwala, mga kaibigan, ay Diyos ang Ama, Diyos ang Anak. Yan po ay paniniwala na Trinity. At meron din naniniwala na yung Ama ay siya rin yung Anak. O kaya yung Anak, siya rin yung Ama. So kahit balik-balik na rin natin mga kaibigan, yung Ama, siya pa rin yung Anak, at yung Anak, siya pa rin yung Ama. Iyan po ay isa sa mga paniniwala po na tinatawag po natin na mga oneness, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. So sa personal na pagkatao nila mga kaibigan, hindi naman po tayo galit. Ang ating nilalaban dito mga kaibigan, yung aral. Kasi nga ang pahayag ng mga apostol, kung titignan po natin sa 2 Korinto, ano ang pahayag ng mga apostol mga kaibigan sa 10 at ang bersikulo po ay 5. Sabi rito ay ganito. Sabi rito sa 4, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos na may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka
at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. So itong mga apostol, mga kaibigan, meron po silang ginigiba. Yung ginigiba nila, hindi po tao, hindi po laman at dugo ang ginigiba nila. Yes. Ang ginigiba nila, mga kaibigan, ito po yung mga maling haka at mga matayog na pag-iisip na lumalaban doon sa karunungan ng Diyos, mga kaibigan. Kaya, ang mga apostol, kung sila po mga aral, hindi po nila ginigiba ang personal. Ang ginigiba nila, yung maling aral, mga kaibigan. At ito rin, ang pahayag ni Apostol Pablo sa Efeso 6 at ang bersikulo po ay 12. Pakinggan po natin. Sapagkat ang aming pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan ng mga dakong kaitaasan. Yun po ang pakikipaglaban ng mga apostol. Hindi po sila lumalaban sa laman at dugo, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Ngayon po, ay ipakikilala po namin sa inyo, ano po ba ang aming paniniwala tungkol sa iisang Diyos, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Kasi marami nagsasabi na ang iisang Diyos, yung Ama saka Anak, dahil ang pahayag nila sa 1:30 na ako at ang Ama ay iisa. Kaya sa John 17:3, Pastor, naniniwala sila na ang tunay ng Diyos ay ang Ama. Wala pong problema kung maniwala po tayo sa John 17:3 na ang tunay ng Diyos ay ang Ama. Pero pagdating sa unang 1:5:20, ang paniniwala nila na tunay na Diyos at buhay na walang hanggan ay naging anak. Pinaglaban nila si Juan. Yan ang mangyayari, mga kaibigan. So naglaban ang dalawang talata na sa unang 1:5:20 na ang tunay na Diyos daw ay ang anak. Pagdating sa John 17:3, ang tunay na Diyos ay ang Ama. So magkakaroon po, mga kaibigan, ng problema kung pagkukontrahin po natin ang bawat talata, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Ngayon po, ano po ba ang ipinapangaral ng banal na kasulatan? Ngayon, bago tayo pumunta sa ating main topic, bigyan natin pagkakataon po ang ating Pastor Jeff. So, may kinalaman po ba itong pagkaunawa natin sa 1 John 5:20 at John 17:1-3, mga kapatid, sa kaligtasan o sa buhay na walang hanggan? Kung mayroon itong kinalaman, dapat wag po tayong basta-bastang magbigay ng pahayag na hindi natin sinuri. No? Una, nakikinig po ang sambayan ng Pilipino, maging ang buong mundo, at ang ating church nakikinig. No? So kung tayo mga pastor, nagbibitaw tayo ng mga salita tungkol sa dalawang talata pa lang na ito na pinaglalaban natin. Halimbawa, sa John 17, ang Ama, tapos pagdating sa 1 John 5:20, ang anak. Sino ba talaga ang tunay na Diyos? Ang Ama o ang anak? So ngayon, babawi kayo, sabihin ninyo, wala namang problema sa amin kasi ang anak, siya rin ang Ama. No? Sa inyo po yan. Pero ang talata ay hihimayin natin. Malaki po ang kinalaman sa buhay na walang hanggan at kaligtasan sa tamang pagkaunawa sa dalawang talatang ito. So, pwede bang basahin natin yun, Brother Arjun? Basahin po natin, mga kaibigan. Dito po sa 1:17 at ang versikulo po ay 3, ito po ang pahayag ng ating Panginoong Kristo. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Kanino tumutukoy yung salitang ikaw? Ito ay tumutukoy, walang iba, kundi sa Ama. Nililiwanag natin sa lahat ng mga nakikinig, mga kapatid, no? Ituloy. At siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Heso Kristo. So, maliwanag ito, Pastor, na pagtingala ni Jesus sa langit, Yes. ang kanyang mga mata, mga kaibigan, sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos sa tunay. So, yung kanyang itiningalang Ama, Yes. yun dapat ang makilala na iisang Diyos sa tunay. Yung salitang pagkakakilala, mga kapatid, ay nakatukoy po yan o patungkol po yan sa makilala mo mismo ang pangalan ng Ama. No, sapagkat sa pangalan ng Ama na yan, diyan tayo tatawagin lahat. Okay? Sige. Kaya maliwanag na ang kailangan makilala, kagaya ng sinabi nyo, kailangan yung pangalan ng Ama. Yes. Kasi
Kung ang pangalan ng Ama, mga kaibigan, ang dapat nating malaman, ay dapat mayroong magpapakilala sa Ama. Amen. Sino ba itong nakakakilala sa Ama na para sabihin natin na siya ang magpapakilala sa Ama? Pakinggan nyo mga kaibigan dito po sa Mateo, sa 11, ito po ang sabi sa 27. Tingnan po natin. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino man ay hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino man hindi nakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yung ibiging pagpapahayagan ng anak. Yes, Ang amen. nakakakilala pala mga kaibigan sa Ama ay ang anak. At ang nakakakilala naman sa anak ay walang iba kundi ang Ama. Yes. Ngayon mga kaibigan, ano ang layunin ng Diyos ng kanyang sinugo ang anak? Ano ang kanyang layunin? Pakinggan po natin sa aklat ng Juan sa 1 at ang bersikulo po ay 18. Tingnan po natin. Walang taong nakakita kailaman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Ito palang anak, Yes. Pastor, Yes. na nasa sinapupunan ng Ama, siya pala ang nagpakilala doon sa tunay na Diyos na walang iba kundi ang Ama, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Ngayon po, paano ang pagpapakilala, mga kaibigan, sa tunay na Diyos Yes. ng anak? Napakahalaga niyan. Kasi kung ipapakilala ng anak ang Ama na siyang tunay na Diyos, mayroon ba kayong mababasa na ipinakilala ng anak na ang tunay na Diyos ay may dual nature? Mga kapatid, at mayroon din ba kayong mababasa na itong Kristo na nagpapakilala, siya ang Diyos at nagpapakilala siya sa kapwa niya Diyos? May mababasa po ba kayong Kristong Diyos? Kung wala, wag natin ipilit. No? Kung sinasabi ninyo, nagigibain ninyo ang programa ng Apostolic Back to the Bible, then tingnan natin kung sino ang magiba. At nagpaparatang po sila sa madalas na tayo daw po ay mga kulto. Sino ang kulto? Yung papaniwalain mo at pasambahin mo ang tao sa dual nature, na ang Diyos ay isang Diyos as Espiritu na kailangan sambahin sa Espiritu at katotohanan. Yan ba ang sabihin yung kulto na tinuturo yung nakasulat? No? Itinuturo ba ng Biblia na sambahin ang Diyos sa dual nature? Wala. Ang itinuturo mismo ng Panginoong Jesucristo, sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. So balik tayo sa iyo. Kaya maliwanag mga kaibigan na ang Diyos na ito ay walang dual nature kasi Yes. kaya raw nagkakaroon ng dual nature. Yes. Yung Ama ay Espiritu at yung anak, ito yung tao o laman. Kaya pag yung Ama raw ay na kay Kristo, lalabas na dual nature dahil yung Espiritu, yun ang Ama, yun ang anak. Yung laman naman, yun ang anak. Akala ko ba nag-incarnate na? Yan Tapos ngayon, sumasa kanya na naman, no? Paiba-iba kayo ng pahayag, no, mga kapatid? No? Walang incarnation, ipipilit ninyo. Pagkatapos, ang anak ay sumasa kanya ang Ama. Incarnation ba tawag yan? parang lumalabas, sumanib lang yung Ama sa anak. Hindi po incarnation yan, mga No, kapatid. paano magiging incarnation na sinasabi ninyo na yung Ama ay naging anak? Yes, hallelujah. At marami pong tumututol dyan. Alam ko na sa mga nakikinig, Brother Aljon, marami pong pumapabor. 8,000 na minsan ang iyong viewer at hindi sila naniniwala na kailanman ang Diyos ay naging tao. Hindi sila naniniwala. Ngayon, kung sa inyo ipipilit nyo at sa amin din ay mangangaral kami, edi kung talagang totoo kayong mga kapatid, titingnan natin kung sa dakong dulong ito, sino ang magigiba at sino ang mas papaniniwalaan ng tao dahil maraming mga tao ngayon ay mga marurunong na. So, Kasi ang tuloy payag natin. nila, ang Diyos ay naging tao. Pero ang payag nila mga kaibigan, ito po ang kanilang palusot. Ang tao, hindi kayang maging Diyos. Pero ang Diyos, kaya raw maging tao. Kung maging tao siya, pwede ba natin sambahin ang tao? Nilalabag ba ng Diyos ang sarili niya? Sinasabi niya, kahit anghel, huwag niyong luhuran, huwag niyong sambahin. Ang mga apostol, sinamba, pinagbawal. Siya naging tao. Pagkatapos lalabagin niya ba yung ganong nature ng kanyang mga salita? Kasi kung ang Diyos ay naging tao, pinapahayag ng Panginoong Jesucristo na sambahin ng Ama
sa Espiritu at sa katotohanan dahil ang Diyos ay Espiritu. Ngayon, kung sasambahin mo yung tao, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid, yun po ay lalabag sa pahayag ng Panginoong Kristo na ang dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan ay ang Diyos na Espiritu. At mababasa yun. Maliwanag yan, mga kaibigan, kasi ang tao bawal sambahin eh. Yes. Kasi nang nakita ni Pedro si Cornelio, sinamba niya. Maigi basahin natin sa 10:26 ng Gawa. Ano ang ginawa ni Pedro, mga kaibigan? Yes, Nang amen. siya po ay sasambahin ni Cornelio. So tinututulan namin mga kapatid, ang pagsamba sa dual nature, mahigpit namin tinututulan yan, no? Ano ang dahilan? Ito isa sa dahilan. Pakinggan niyo po sa 10:25 ng Gawa. At nangyari, pagpasok ni Pedro, ay sinilubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Datapwat, itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Yes. So, ayaw magpasamba ni Pedro kay Cornelio kasi sabi niya, magtindig ka, ako man ay tao rin. So, ipinagbabawal ng mga apostol na sila'y sambahin. Kaya nga doon yung sinamba si Pablo sa kasi nakalagay rito sa Biblia, Yes. na nang sinamba sila, hinapak nila yung kanilang mga damit, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Gawa 14. O, tingnan natin sa Gawa, ito po ang pahayag ng sinamba, mga kaibigan, si Pedro, si Pablo, sa si Bernabe. Pakinggan niyo po sa 14, ito po ang pahayag, mga kaibigan, sa versikulo 10, sabi rito, ay nagsabi ng malakas sa tinig, magtindig kang matuwid sa iyong mga paa, at siya'y lumukso at lumakad. At nang makita ng karamihan ang ginawa ni Pablo, ay nagsigawan sila na sinasabi sa wikang Likaonea, ang mga Diyos ay nagsibaba sa atin sa anyo ng mga tao. At tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Pablo sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. At ang saserdote ni Jupiter na ang kanyang templo ay nasa harapan ng bayan ay nagdala ng mga bakat, mga putong ng bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghaing kasama ng mga karamihan. Datapwat, nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw at nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami, mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo na nagdadala ng mabuting balita sa inyo upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsipalit kayo sa Diyos na buhay na gumawa ng langit at lupa at ng dagat ang lahat ng mga nasa iyon. So, binabalik sila ni Bernabe sa kani Pablo. Yes. Sabi niya, huwag niyong gawin ito. Kasi kami rin ay mga tao na merong mga karamdaman. Hallelujah. Bumalik kayo doon sa Diyos na buhay na gumawa ng langit at lupa at ng dagat at lahat ng mga ito, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Doon tayo sasamba sa gumawa ng langit at lupa, mga kaibigan. Sino ba yun, Brother Aljon? Ang gumawa ng langit at lupa, mga kaibigan at mga kapatid, ay pahayag din ng ating Panginoong Kristo. Sino ba ito na gumawa ng langit at lupa? Pakinggan po natin, mga kaibigan. Balikan po natin dito po sa aklat ng Mateo sa 11, Yes. at ang bersikulo po ay 25. Tignan niyo po. Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Yes. Yung Hallelujah. Ama pala, yung Panginoon ng langit at lupa. Mga Hallelujah. kaibigan at sa ating mga kapatid, pinapabalik tayo ni Pablo doon sa Diyos ng buhay na gumawa ng langit at lupa at ng dagat ang lahat ng mga bagay na narito. Yes. Iyon po Hallelujah. ang dapat kailangan nating sambahin, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. At ang Diyos na ito, Espiritu ito. Yes. Wala po itong dalawang kalikasan o wala itong dual nature. Yes. Mga Amen. kaibigan at sa ating mga kapatid.
At yung Diyos na yan, mga kapatid, yan po ang nasa Panginoong Hesukristo. Yan po ang pinapakilala niya. No? Dahil sumasa kanya yan. Dahil hindi, ang sabi ng Panginoon, ang aking turo ay hindi ko turo, kundi ito'y turo nung nagsugo sa akin. Yan ang ipinapakilala niya, mga kapatid. Amen. Dahil siya naman talaga ang inutusan, dahil siya ang nakakakilala. No? So kung ipapakilala ng Panginoong Hesukristo ang Ama, sa anong paraan? Hindi sa pangalan. No? Mayroon bang talata na ipinapakilala ng anak sa pamamagitan ng pangalan para ang pangalan maisamba, para ang pangalan ay ating maisuot sa ating mga sarili, kaya tayo tinawag na Kristiyano? Di ba sabi ni Pablo doon sa Efeso sa 3:14 muna, mga kapatid? Ito po ang pagpapahayag ng ating Apostol Pablo tungkol po sa mga bagay na ito, mga kaibigan. Pakinggan po natin sa Efeso 3 at ang versikulo po ay 14 hanggang 15. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Kanino? Kanino si Pablo lumuluhod? Sa Ama. Na sa kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit Kita mo? at sa lupa. Bakit tayo tinawag na Kristiyano, Brother Aljon? Kasi sa Ama, kumukuha ng pangalan sa sambahayan ng langit, hindi lang sa lupa. Yes. Sambahayan ng langit at sa lupa, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Ganon kahalaga ang pangalan kasi babalikan natin ulit mamaya yung pangalan na yan dahil nandoon ang buhay na walang hanggan eh. So ipinakilala ba ito ng anak nung siya'y dumating? O, pakinggan niyo po, mga kaibigan, ipinakilala ba ng anak yung pangalan ng Ama? Pakinggan po natin sa 17 sa is ng 1. Pakinggan niyo po. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Mula sa sanlibutan, sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin. At tinupad nila ang iyong salita. Okay. Ipinahayag pa lang pangalan. Yes. Mula sa sanlibutan, yung ibinigay mo sa akin pangalan mula sa sanlibutan, ipinakilala ko sa kanila, sabi ni Kristo. Oh, mayroon pong nagmamagaling ngayon na pinipilit nila na ang Ama raw yun si Jehovah. Tapos nung nagkatawang tao, si Jesus na. O, yun ang nagiging problema. Kasi Napakalaking problema po yan, mga kapatid. Okay, so ipinakilala ba nung anak na siya si Jehovah? hindi papapakilala yon ng anak na ang pangalan ng Ama ay Jehovah. Kasi unang-una, itong Jehovah na pangalan, invento ito ng tao. Oh, napaka-erroneous na pangalan. Kasi 14th century lumitaw yung pangalang Jehovah. Lumalabas na 1,000 taong na mahigit, patay ang mga apostol, bago lumitaw ang pangalang Jehovah. Yes. At inaamin naman nila yan sa kanilang mga libro na hindi kilala ng mga unang Kristiyano ang pangalang Jehovah. Kasi mga kaibigan at mga kapatid, paano nga nila makikilala yung pangalang Jehovah? Nakalagay sa original yung pangalan na YHWH. Yes. Puro consonant, wala namang vowel. Yes. Kaya pagdating po, mga kaibigan, ng 14th century, inimbento nila yung pangalang Jehovah. Hindi naman kami papayag na sasambahin namin yung pangalan na inimbento ng tao. Kaya minsan si Ed Lapis ang sabi niya, yung pangalan na yan ay medyo may something. May problema yan, mga kaibigan. At yung iba naman, ang pinangalan, Yahweh. So nagkakaroon po ng problema, mga kaibigan. Yung Jehovah, Yahweh, ay katunayan, meron nga ditong nakasulat tungkol dyan sa pangalang Jehovah na yan, mga kaibigan. Yes. Tingnan po natin, mga kaibigan, kung ano po ba ang pinapahayag ng mga saksi ni Jehovah. Sabi rito, sa Ace to Bible Understanding 1971 Watchtower in the Bible Tract Society, page 885. Ang mga saksi ni Jehovah ay umaamin pa nga na ang kanyang pangalan ay hindi malalaman na may katiyakan. Dahil ang katiyakan ng pagbigkas ay hindi na ngayon makakamit, walang dahilan para iwanan sa Ingles ang kilalang anyo na Jehovah. Napabor sa iba, pang ipinamungkahing pagbigkas. Ito pala, kaya pala hindi nila mabawi yung pangalang Jehovah, nagiging pabor sa kanila. Pero inaamin nila na hindi na ito malalaman pa ng mga tao. Ganyan po katindi yun, mga kaibigan. At marami pa po rito, mga kaibigan, na ipinapahayag. Pati yung Yahweh, meron pa tayong record dito, mga kaibigan. Pakinggan niyo po ang pinapahayag din, mga kaibigan. Ito pa, isa pa sa mga binago nila na pangalang Jehovah. Tingnan po natin sa Isaiah chapter 12. Ito, binago nila ito, Pastor. Yes. Sa Isaiah chapter 12, at ang bersikulo po ay 2,
Pakinggan po natin mga kaibigan, ano ang pahayag dito. Sabi rito ay ganito, narito, Diyos ay aking kaligtasan. Ako'y titiwala at hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoong si Jehovah ay aking kalakasan at awit at siya'y naging aking kaligtasan. E nakalagay dito, for the Lord Jehovah. Di ba ang kahulugan ng Jehovah ay Lord? Lalabas Panginoon, si Panginoon. Lord, Lord. Lord ang lalabas. Pero, pakinggan niyo po kung ano ang nakalagay dito po sa Geneva Bible na isinalin mga kaibigan. Sabi dito sa Geneva Bible, noong 1560 AD, ito po ay Lord God. Hindi pala ito, Jehovah. Yung salitang God, pinalitan nila ng pangalang Jehovah. Ayun po, nakakalungkot dyan mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, balik po tayo sa ating topic. Hallelujah. Hindi naman po Jehovah ang ipinakilala ng ating Panginoong Kristo na ito ay pangalan ng Ama. Eh ano po ba yung pangalan na mula sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas? Jehovah ba ito? Maigi, i-trace natin. 4 hanggang 12 ng gawa. Pakinggan niyo mga kaibigan at mga kapatid. Ano ang pagpapahayag ng mga apostol? Sabi rito ay ganito, talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay dahil sa kanya'y nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Sabi ni Pedro, itong pilay na ito, kaya nakatindig ito dahil sa pangalan ni Jesucristo taga Nazaret. Amen. Bakit? Yung pangalan Jesus Christ, ito yung ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas. Sa lahat ng tuhod ay luluhod. Yes, amen. Sa pangalan ni Jesucristo. Kung yan ay ibinigay, yan po ay kanyang minana. Maigi, basahin natin na ito ay minana ng anak sa Ama. Yes. Hebreo 1:4. Pakinggan niyo mga kaibigan at mga kapatid. Na naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel, palibhas ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. Kaya pala, naging lalong mabuti siya sa mga anghel. Yes. Kasi yung kanyang pangalang minana, mas mataas pa rin sa mga anghel. Okay, yung pangalan na yun na minana niya, tao ba yan o Diyos? Ayan mga kaibigan, maigi basahin natin. Tao ba itong kanyang minanang pangalan? Pakinggan natin mga kaibigan. Dito po sa hula ni Isaias, sa 9 at ang versikulo 6, kasi merong ito, ibibigay, tatawagin ng pangalan. Pakinggan niyo mga kaibigan. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos. Hindi lang Diyos, kundi mighty God. Yes. Hallelujah. Walang hanggang Ama, yung pangalan, ha? Pangulo ng kapayapaan. Kaya napakamalihong paratangan ninyo na tao lang daw ang pagkakilala namin sa Panginoong Jesucristo, kaya bawal sambahin. Hindi po, ang pangalan niya, yun po ang dapat sambahin. Bakit? Ito bang pangalan na ibinigay sa bata na galing sa anak, ay galing sa Ama, Brother Aljon? Ito ba ay forever name? Kasi, mga kaibigan, pahayag ito ni Apostol Pablo. Yes. Sa Hebreo chapter 13, verse 8, sabi niya, si Jesucristo, siya rin kahapon, ngayon, in the present time. Yes, amen. Kasi sabi ni Pablo, at present time sa panahon natin. Amen. At magpakailanman. Yes. Kung yan ay forever at magpakailanman, sinasamba ba namin yon? Sinasamba. Kasi katunayan, lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. So, inaalis ko sa kaisipan ng mga nakikinig, no? At sa mga membro namin na nadaya ng ibang mga mananampalataya na tao lang daw ang pagkakilala namin, kaya hindi namin sinasamba ang Panginoong Jesucristo. Napakamali pong paniniwala yan. Sinasamba namin ang pangalang Jesucristo dahil ang pangalang Jesucristo, yan ang pangalan na ibinigay sa anak, at ang anak, yan ang ipinakilala niya sa sanlibutan, yan ang dapat tanggapin.
Kaya nga ang bautismo namin ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo dahil wala nang ibang pwedeng maligtas o magliligtas na pangalan maliban sa pangalang Jesucristo. Kaya sinasamba namin ang pangalan na yan mula nung nakilala namin siya, no? One name, no? Ang sinasamba namin. One name at mayroong one God. Kanino pangalan yan? Ang Jesucristo. Galing yan sa Ama. Yan ang sinasamba namin. Yan ang tinitindig namin. Bakit? Ang anak ay may katapusan. Ngunit ang Ama forever. Ang Ama kasama ng kanyang pangalan forever. Ang anak may katapusan. Kaya ang sinasamba namin, forever na Diyos. Bakit? Nariyan ang buhay na walang hanggan. Nariyan ang kaligtasan, mga kapatid. Mababasa natin yon doon sa unang Juan sa 5. Maigi, basahin natin. Sa unang 1:5 at ang bersikulo po ay 11. Yes, Pakinggan amen. po natin. At ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Kanino? Sa 13, ang mga bagay nito'y sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Tanyo, Brother Arjon? Pagka sumampalataya ka pala sa anak ng Diyos, Yes. yung kanyang pangalan, kasi yung buhay na walang hanggan nasa kanyang anak eh. Amen. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, kailangan sumampalataya ka sa pangalan ng anak ng Diyos. Napakahalaga niyan, Brother Arjon. Sapagkat yung pangalan ng anak ng Diyos, sabi ni Isaias, Yes. ito ang mighty God and everlasting Father. Yes. Hallelujah. At hindi ka sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Anong sabi ni Juan? 3:18 ng Juan. Pakinggan niyo mga kaibigan. Yes. Meron ba kaming kinukontra sa mga talata? Wala po mga kaibigan. Tingnan niyo. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat siya ay hindi sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Tanyo? Kaya pag sumampalataya ka sa pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos, ano tawag sa'yo? 1:12 ng 1. Pakinggan niyo kung anong tawag, mga kaibigan. Hallelujah. Ang tatapwat, ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya na sila'y karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Yes, Hindi hallelujah. ka pala anak ng Diyos pag hindi ka sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So sa 8 ng Roma 17, kung anak ka, ano ang pangako? Ito, ang pangako sa Roma 8, ito po ang pahayag 17. ng banal na kasulatan. Mga kaibigan, sa ating 17, ito po ang pahayag. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya, upang tayo'y lumulwalhati namang kasama niya. Kumaliwanag mga kaibigan, pagka kayo po sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, pagkakalooban kayong karapatang tawaging mga anak ng Diyos. Hallelujah. Pag hindi kayo sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, hindi kayo matatawag na mga anak ng Diyos. Hallelujah. Maliwanag po yan mga kaibigan at Praise sa God. ating mga kapatid. Sambahin ang pangalan So, ng ating Ama, no? Maigi kasi pastor eh. Yes. Si Kristo sa Pilipos 2:6, pakinggan niyo mga kaibigan at mga kapatid. Bakit siya binigyan ng pangalan? Pakinggan niyo sa Pilipos. Kasi may dahilan ito, kaya itong anak ay Yes. binigyan ng pangalan. Amen. Pakinggan po natin mga Anong kaibigan. dahilan? Na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos sinubad niya ito at nagganyong alipin na kitulad sa mga tao. At palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpaababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Siya, Pastor, Yes. nagpakababa siya sa kanyang sarili. Yes, amen. Nagpakababa siya sa kanyang sarili, mga kaibigan. Anong ginawa ng Diyos? Sa 9. Kaya, dahil nagpakababa Yes. siya, kaya siya naman ay pinakadakilan ng Diyos. Ay, meron hong nandadaya dyan eh. Dahil pala sa kanyang pagkakamababa niya, pinadakilan siya ng Diyos. Yes. Alam niyo ba, Brother Arjon, na ang pagkabasa niya dyan, na
binabasa niya ito. Dakilang Kaya Diyos. siya naman ay pinakadakilang Diyos. Ayun, ilagyan ng NG. No, na. Para palabasin, dakilang Diyos, yung anak ni Maria na ipinanganak. Hallelujah. Kaya mapansin nyo, ay siya nagpakababa sa kanyang sarili, nang siya po mga kaibigan, nagpakababa sa kanyang sarili. Ano ang ginawa ng Diyos sa kanya? Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos. Tama. Pinakadakila pala sa Diyos na nagpakababa siya. Yes. Ano nangyari? At siya ay binigyan ng pangalang lalong sa lahat ng pangalan. Alam niyo mga kaibigan, na Hallelujah. nagpakababa si Kristo, mataas pa ang anghel sa kanya. Hallelujah. 2:9 ng Hebreo, pakinggan nyo. Mataas pa nga ang anghel kay Kristo eh. Pero pagdating sa pangalan, mas mataas ang grado ni Kristo. Yes. Amen. 2:9, pakinggan nyo. Kundi, nakikita natin, ang ginawang mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus. Hallelujah. Eh si Jesus pala, mababa ng kaunti sa mga anghel. Pero saan nakakalamang si Kristo? 1:4 ng Hebreo. At naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel. Palibasa. Palibasa ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa... Doon pala nakakalamang si Kristo. Yes. Sa kalagayan niya, mga kaibigan, bilang tao, mas mababa siya sa anghel kasi nagpakababa nga siya sa kanyang sarili. Amen. Nagsumpungan sa kanyang tao. Pero mga kaibigan, pagdating po sa pangalan, siya ay pinadakila ng Diyos, palibasa ay binigyan ng lalong na pangalan, ng lalong sa lahat ng pangalan. Yes. Amen. Oh. Anong pangalan na ibinigay ng Diyos, na ipinadakila niya nung kay Kristo, na nagpakababa? Pakinggan natin. Tuloy po natin mga kaibigan. Hallelujah. Anong pangalan ito? Jehovah ba? Yahweh ba? El Shaddai ba? Pakinggan niyo kung ano. Sa 2:10. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang bawat tuhod na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa. Ito Yes. pala ang pangalang Jesus Amen. na ito'y pinadaila sa kanya at ito'y pangalan sa lalong lahat na pangalan. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod. Iluluhod ba tayo dyan? Lahat po tayo luluhod kasi Ang paratang nila na tao lang, wala daw tayong kaligtasan dahil tao lang daw. ayun ang problema mga kaibigan, no? Lahat ng tuhod ay luluhod sa langit. Yes. Kung si Jehovah sa si Yahweh na sa langit, Mm. luluhod din sila sa pangalan ni Jesus. Oh. Hallelujah. Dahil ito ang lalong sa lahat ng pangalan. Hallelujah. Pag titingnan natin mga kaibigan, napakatindi na pangalan na ito, no? Given him a name which is above every name. Yes. So Hallelujah. matindi ang pangalan na ito mga kaibigan. Ngayon, tuloy. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Hallelujah. Nanuluwalhati kasi ang Diyos Ama dahil sa pangalan eh. Yes. Ang pangalan na ito mga kaibigan, ito ang niluwalhati ng Ama kay Kristo. 12:28 ng 1. Pakinggan niyo mga Yes. kaibigan. Hallelujah. At sa ating mga kapatid, sabi rito, ngayon, sabi rito, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Amen. Nasa lupa yung anak pastor eh. Yes. Pero sabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Ano bang ginagawa ni Kristo sa pangalan ng Ama? Painggan niyo sa aklat ng 1. Sa 10, ano ang pahayag ng Panginoong Kristo? Sa 10:25, sinagot sila ni Jesus, sinabi ko sa inyo, at hindi kayo nagsisampaltaya. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatotoo sa akin. Amen. Ito pala yung Ama Praise na God. tumatangan sa kanya, gumagawa siya sa pangalan ng Ama na ito ang nagpapatotoo sa kanya, Pastor. Yes. Kaya Hallelujah. maliwanag, yung Ama na ginagawa niya yung lahat ng bagay sa pangalan ng Ama. Kaya sabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Bakit? Nasaan ba yung pangalan ng anak? Ng Ama? Di ba ang pangalan ng Ama nasa anak? John 5:43? Yes. Naparito ko sa pangalan ng aking Ama. Yes. Ayaw ninyo akong tanggapin. At yung pangalan ng Ama na naparito siya, sabi niya, sa pangalan ng Ama,
ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Maliwanag po yan, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Thank you, Lord. Kaya, pag pinahayag nila na sa Jesucristo yung Panginoon, maluluwalhati ang Ama. Yes. Kung hindi pangalan ng Ama yung Jesus Christ, maluluwalhati ba siya? Hallelujah. Paano siya maluluwalhati kung hindi niya pala pangalan yun? Praise God. At unang-una, ang Ama ay silosong Diyos. Amen. Kung iba pala yung pangalan niyo kay Jesus Christ, tapos si Jesus Christ sasambahin ng mga tao, tapos ang pangalan niya pala Ama, lumalabas na lahat ng tao sumamba kay Jesus Christ, siloso ang Diyos, mga kaibigan. Yes. Amen. Kaya pag pinahayag natin na sa Jesucristo yung Panginoon, maluluwalhati ang Diyos Ama, mga kaibigan. Kaya sabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Yung pangalan ng Ama, mga kaibigan, ito po ay ibinigay niya sa kanyang anak. At yung pangalan na ibinigay ng Ama sa kanyang anak, ang pangalan nito ay, sabi doon above every name. Yes. Sa lahat ng mga pangalan, ito po ang pinakamataas na pangalan, mga kaibigan. Bakit mataas ang pangalan ng Panginoong Jesucristo? Thank you, Lord. Pakinggan po natin sa aklat ng 1. Ito po ang sabi sa 3. Ito po ang payag ng ating Panginoong Jesucristo sa 3 at ang bersikulo po, mga kaibigan at mga kapatid, sa 31. Ang nanggagaling sa itaas ay sumasa ibabaw ng lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa nga at ang ukol sa lupa. Sinasalita niya ang nanggagaling sa langit ay sumasa ibabaw ng lahat. Yes. Yung pangalan galing sa langit. Amen. Kaya ito, sumasa ibabaw ito sa lahat ng pangalan, mga kaibigan. Kaya sa pangalan ni Jesucristo, lahat ng tuhod ay luluhod. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po ay mayroong kaligtasan, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Okay? So, nakilala na ba natin ang Ama sa pamamagitan ng anak? Kasi doon sa iniwan mo kaninang talata, yung John 17, Brother Aljon, ipinapakilala talaga ng anak ang Ama. So, dapat makilala natin yun. Nandiyan ang buhay na walang hanggan. Ngayon, nawa, makilala natin ang Ama sa pamamagitan ng anak, sapagkat nandyan ang kaligtasan, no? Nandyan yung buhay na walang hanggan. Maigi, balikan natin yun, ang talata na yun, Brother Aljon. Yung John 17, at saka dito sa 5:20, no? Para ma-refresh lang yung kaisipan ng ating mga nakikinig. Ito, sabi po rito, sa John chapter 17, verse 6, Parehas po si John ang author nito. ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao So, tapos na. na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Kita mo? Kaya maliwanag pag sinasabi ni Kristo, Ama, Hallelujah. ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yes. Yaong mga ibinigay mo sa akin. Pinag-iingat pala na ni Kristo sa Ama yung mga tao na ibinigay sa kanyang pangalan. Amen. Pinigyan din natin, Pastor, dito po sa 26. Yes. Sabi rito, at ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na nasa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Kailangan pala makilala natin na yung pangalan ng Ama para paano natin malalong maiibig ang Diyos. Yes. Kasi napakahirap ibigin ng Diyos na hindi mo kilala. Hallelujah. Sabi ng Ama, sabi ng anak, ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na nasa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Sabi ng Panginoon, pwede ba nating sambahin yung hindi natin nakikilala? No, mahirap ibigin yun. Sabi ng Panginoon, sinasamba namin ang aming nakikilala. Ay, sino po ba yun? Kailangan, mga kaibigan, yung iibigin mo, hindi naman pwede na meron kang asawa, hindi mo kilala. Hallelujah. O kaya meron kang kasintahan, hindi mo alam kung anong pangalan niya, kung taga saan siya, no? Kailangan para maibig mo ang Diyos, dapat makilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Yun ang tamang pagkakilala. Yun ang tamang pag-ibig sa Diyos. Ang tamang pag-ibig sa Diyos, kailangan makilala mo ang Diyos. Yes. Kasi napakahirap na ibigin mo ang Diyos na hindi mo nakilala. Kaya nga sabi ni Pablo, pagdaan niya ron, ito ay sinasamba ninyo, nakalagay sa dambana, Yes. Diyos na hindi nakikilala. Hallelujah. Sabi ni Pablo, mga kaibigan, ang Diyos na ito ang Diyos na hindi tumatahan sa templo na gawa ng tao. Ito ang gumawa ng lahat ng mga bagay, ng dagat, ng lupa, lahat ng narito.
Yun po ang Diyos na pinakikilala ni Pablo doon sa nakalagay sa Diyos na hindi kilala, sa dambana mga kaibigan. Kaya maliwanag, kailangan makilala natin, mga kaibigan, ang tunay na Diyos. At ang tunay na Diyos na ito, sabi ni Kristo, Ama, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Yes. Amen. Kaya nga si Kristo, Pastor, hindi siya nagpakilala sa kanyang sarili. Yes. Hallelujah. Kasi hinubad niya ang kanyang anyong Diyos ng kanyang alipin, Yes. nakitulad sa mga tao, nagpaababa siya sa kanyang sarili, ginawa ng Ama dahil nagpaababa siya, ang Ama ang nagpadakila sa kanya. Bakit? Ang Diyos kasi nagtataas eh. Yes. Amen. Di ba pagka kayo po ay nagpaababa, sabi doon sa James chapter 4 verse 10, magpakababa kayo sa paningin ng Diyos, Amen. at kayo itataas niya. Si Kristo nagpakababa eh. Yes. Hallelujah. Kaya pinadakila siya ng Diyos. Dahil doon sa pangalan na ibinigay, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Kaya napakaganda, maliwanag mga kaibigan, na makilala natin ang tunay na Diyos. Ngayon po mga kaibigan, tunghayan po natin ang unang 1:5-20. Yes. Tingnan natin. Kasi itong pinagmamalaki nila, Yes. na yung anak daw Oo. ay tunay na Diyos. Yun daw pampatay sa iyo. Ito raw pamatay sa akin mga kaibigan. Hallelujah. So, kung ito'y pamatay sa akin, Yes. babalik sa kanila to. Yes. Kasi ang salita ng Diyos, dalawang tabak ito eh. Okay? So ano bang pahayag nila doon sa John 17? Ang pahayag nila sa John 17:3, ang tunay na Diyos ay ang Ama. Okay? Pagdating sa unang 1:5-20, yung amang tunay ng Diyos sa John 17:3, Yes. ba't naging anak? See, dalawa na. Yun nagiging problema. Hindi nila aminin kasi yung dalawa, ako at ang Ama, iisa. Yun ang problema. Ginagamit nila yung John 10:30. Oh. So, tingnan nga natin mga kaibigan. Tama bang lusot yun? Sige, tingnan natin. Kasi, pag sinabi nila ako na may iisa, pag namatay yung anak, Oh. patay na rin yung ama. Hmm. Bakit yung anak, ang ama tunay na Diyos, saka yung anak tunay na Diyos? Bakit yung ama hindi naging tao? Sabi ng isang pastor, wala naman daw problema kung mamamatay ang Diyos eh. Yun pa mga kaibigan. Yun po ay kontra sa pananakasulatan. Kasi doon sa 1 Timothy 6 verse 16, na siya lamang ang walang kamatayan, immortal eh. Yes. Walang kamatayan, hindi nakikita. Wala palang kamatayan ito, bakit pinatay ninyo? Hallelujah. No? Yun ang nagiging problema. Tapos, hindi nga, pinatay nila, tapos yung talata na yun, pampatay daw sa iyo. Basahin natin. Problema mga kaibigan, pagagalitan kayo ni Pablo, kung buhay si Pablo. Pakinggan nyo sa unang 1:5-20. Tingnan nga natin mga kaibigan at mga kapatid, ay ganito. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos. Sino ang naparito? Ang anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos. Ay sa English, and we know that the Son of God is come. So past tense na, no? Come. Yes. At tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Sino ang nagbigay ng pagkaunawa? Yung anak ng Diyos na naparito. Yes. Tuloy. Upang ating makilala siya na totoo. Sino ang makikilala natin totoo? Kaya tayo pinagyan ng pagkaunawa ng anak ng Diyos para makilala natin siya totoo. Sino ito? Yes. At tayo'y nasa kanya'y totoo. Sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Yesu Cristo. Meron pala, yung ito palang makikilala mong totoo, meron pala itong anak. Sa kanyang anak. Sa kanyang anak Binabaliwala nila yon. na si Yesu Cristo. Oh. Sabi doon, tuntog eh. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay naman. Kahit sa English, tingnan nyo mga kaibigan. Ngayon, pwede silang tumakbo. Kasi ang ginagawa ninyo, hit and run eh. Ngayon, tatakbuhan nyo na naman ito pagka naipit kayo, no? Ngayon, kaya tumahimik kayo kasi nga, nabara na kayo. Ngayon, maghanap na naman kayo, no? Ganon sila katindi. No? Ang Biblia na mismo ang kinakalaban, pinagkukontra si Juan. Sige, tuloy, brother. And had given us an understanding that we may know Him that is true. Di ba yung salitang Him? Ito ay tumutukoy sa Ama. Oh. Hallelujah. And we are in Him that is true. Even in His Son, Jesus Oh, Christ. yung his son. Kasi makilala mo siya totoo, maging yung anak, sabi doon even. Yes. Kaibigan. Amen. And His Son, Jesus Christ. Maging yung makilala mo siya totoo, maging ang kanyang anak ay makilala. Tuloy. At this is the true God and eternal life. Mapasin natin dito mga kaibigan, may quit eh. Yes. This is the true God with, comma, and
eternal life. Hmm. So Hallelujah. makikita natin mga kaibigan, merong true God and eternal life. Bakit mga kaibigan? Yung buhay na walang hanggan, nasa kanyang anak. Hmm. Tama mga kaibigan, sa 5:11 of the book of 1 John, Yes. at ang ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Yes. Yung buhay na walang hanggan mga kaibigan, nasa kanyang anak. Yes. Hallelujah. Ngayon, pag sasampalataya ka sa pangalan ng anak ng Diyos, mga kaibigan, makikilala mo ang tunay na Diyos. Yes. Pag nakilala mo ang tunay na Diyos, magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, ang ibig mo sabihin, pag nakilala mo ang anak, makikilala mo ang tunay na Diyos. At makukuha mo ang buhay na walang hanggan. Yes. Kasi Hallelujah. nasa anak ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, bakit? Pagka ikay sumampalataya sa pangalan ng anak, na ito ang pangalan ng Ama, ay magkakamit ka ng buhay. Kaya nga, yung lahat ng sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, pinagkalooban silang tawaging mga anak ng Diyos. Yes, amen. Kaya pala, sinabi ng Panginoon sa John 14:7 na kung ako'y nangakikilala ninyo, ay mga kikilala ninyo ang aking Ama. Ang paliwanag yun. Kasi, kung makikilala nila ang anak, Yes. na ito ang nagpahayag Hmm. sa Ama, kaya nga kailangan sila sumampalataya sa pangalan ng anak. Yes, amen. Pagka sumampalataya po kayo sa pangalan ng anak, makikilala ninyo ang Ama. Yes. Kasi yung Ama, yun ang tunay na Diyos, yun ang buhay na wala hanggang. Kasi nga doon, Pastor, sa Isaiah 9:6, Yes. ang pangalang itatawag mo sa Kanya, kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Yes. Kaya nga, doon tayo sasampalataya Amen. sa pangalan ng anak ng Diyos kasi yun ang tunay ng Diyos. Pagka sumampalataya ka sa tunay na Diyos na walang iba kundi ang Ama na pinakikilala niya sa 1:17:3, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero, Hallelujah. pag hindi mo nakilala yung tunay na Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, wala kang buhay na walang hanggan. Yes. Amen. At yung buhay na walang hanggan ay nasa kanyang anak. Para makuha mo ang buhay na walang hanggan, kailangan sumampalataya ka sa pangalan ng kanyang anak. Sapagkat yung pangalan ng kanyang anak, ito po ang pangalan ng Ama. Yes. Kaya nga sabi niya sa 5:43, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Yes. Hallelujah. Pag ikaw sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, na siya'y naparito sa pangalan ng kanyang Ama, sumampalataya ka roon sa tunay na Diyos na tinutukoy niya sa 1:17:3. Yes. Amen. Hallelujah. Para makamit nyo ang buhay na walang So, hanggan. pwede ko bang sabihin, no, bago tayo magtapos na ang pangalan ng Ama, Jesus? O maigi mga kaibigan, kasi nga, walang ibang pangalan sa silong ng langit. Yes. Sabi doon, sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod. Ngayon, Yes. kung hindi pangalan ng Ama ay Jesus, ang pangalan niya granting Jehovah, papayag ba si Jehovah luluhod sa pangalan ni Jesus? Hindi papayag yon. Dahil yun nga ang Ama. Pero bakit? Sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod. At sa pangalan ni Jesus, dito mayroong kaligtasan. Yes. Kasi yun ang pangalan ng Ama na ibinigay sa Kanya. So pwede ko ba i-conclude, Brother Aljon, no, sa mga nakikinig, na kung ang pangalan ng Ama ay Jesus, at ang pangalan ng anak ay Jesus, sa makatwid, iisa sila sa pangalan. Opo, ganito yan mga kaibigan. No? Yung pangalan kasing Jesus, Pastor, sabi doon sa Mateo chapter 1:18, may basahin natin para mas maunawaan natin. Ang nagbigay nito hindi naman si Jose. Yes. Ang nagpadala mga kaibigan, yung anghel Amen. na sinugo ng Diyos, mga kaibigan. Pakinggan nyo dito. Sa aklat ng Mateo 1 at ang bersikulo po ay 20. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yes. Sa 25, at hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki
at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Yes. So mga kaibigan, mga kapatid, yung anghel ang nagsabi kay Jose na ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Yes. Kasi kung anak ni Jose yun, ang pangalan din ni Jesus, Jose rin. Mm. Kasi sa Israel, mga kaibigan, pagkapanganay, tinatawag yun sa pangalan ng kanilang tatay. Kagaya ni Zacarias, no? Sabi ng mga tao, bakit hindi Zacarias ang itawag mo kay Juan? Yes. Dapat Zacarias ang itawag mo sa kanya. Hindi makapagsalita si Zacarias, kaya sinulat niya, Juan ang kanyang pangalan. Ngayon, mga kaibigan, yung pangalang Jesus, ipinahayag ng Apostol Pablo, Yes. na ito ay ibinigay sa kanya. Amen. So yung pangalang Jesus, ang kahulugan, suma sa atin ang Diyos. Nasa pangalan, Brother Aljon. Halimbawa, mga kaibigan, ito ay Emmanuel. Yes. God with us. Ito, mabilis nila pinagkukontra ito eh. Pero mga kaibigan, yung pangalan kasing Jesus, Yes. may kahulugan to eh. Yes. Ang Panginoon ng kaligtasan. Mm. Ito ang kahulugan ng Jesus, yung Christ that is the anointed one o pinahiran ng Diyos. Yes. So ang kaya lumalabas, ang Panginoon ng kaligtasan na siyang pinahiran ng Diyos. Yun ang buong pangalan niya, mga kaibigan, na kung lalagyan po natin ng definition, ang pangalan Jesus, Yes. the Lord is Savior. Kaya ang gamit nga nila, Jehovah Savior. Mm-hmm. So yun ang nangyayari, mga kaibigan. Ngayon, yung pangalan Jesus, ito po mga kaibigan, lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan na ito. Ito ay ibinigay, Pastor. Yes, amen. No? Ibinigay ito ng Ama sa kanyang anak. So, inutusan niya yung anghel na ang anghel ang magpangalan. Opo, kasi. Brother Adjon, mayroon pong isang mahalagang bagay dito dahil nabanggit ninyo. So, pwede naman siguro tayo mag-overtime kahit konti. Kung ang pangalan na ibinigay sa anak o sa bata ay Jesus, sa makatuwid, Jesus lang ang pangalan ng Ama. Ganito yan, mga kaibigan. Kasi kung ibibigay, kung mapapansin natin, Pastor, dito sa Mateo, sa 1 at ang versikulo ay 21, Okay. at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Okay, Jesus. Okay, granting, mga kaibigan, kasi ang Jesus sa pangalan ni Jesus, Yes. lahat ng tuhod ay luluhod. Okay. Ngayon, pag inangkin niyo po yung pangalan Jesus, na ito pala ang pangalan ng Ama, kasi hindi mo pwede itanggi ito eh. Oo. Ay, ano po ba yung pinanganak, mga kaibigan at mga kapatid? May higing Pastor, basahin natin kung ano yung pinanganak. Kasi ang konklusyon nila, Brother Aljon, kung Jesus lang ang pangalan, bakit Jesus Christ ang tinatanggap natin? ito yan, mga kaibigan. Okay. Kasi ang Kristo, ang pangalan ng Kristo, Jesus eh. Yes. So, paliwanag mo yan. Maigi, basahin natin sa 24. Isa yan sa mga katanungan doon sa mga lugar na napuntahan natin, mga kapatid, no? So, ipaliwanag Maigi, natin. pakinggan niyo, mga kaibigan. Sa 24 at ang versikulo po ay 46 ng Lucas. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangan maghirap ang Kristo at magbagong muli sa mga patay sa ikatlong araw at ipangaral sa kanyang pangalan. Ito palang Kristo Yes. na nagbangon na muli sa mga patay, ipangaral sa kanyang pangalan. Itong Kristo may pangalan ito. Yes. Kaya nga si Jesus, ginawang Kristo at Panginoon. Yes. Nang pinanganak ba si Jesus, Kristo na ba siya? Yun ang tanong eh. Yes. Hallelujah. Kaibigan, mga kapatid, no? Kaya ginawa siyang Kristo. Ang gusto nilang ipakahulugan, yung pangalan daw Jesus. Tapos yung apelido, Kristo. Tama ba yun? Ay, wala po mga kaibigan. Wala pa pong apelido noon. Kasi, actually, Pastor, ang Yes. apelido na umpisa sa mga Espanyol eh. Yes. No, hindi naman dito sa mga Hudyo. So, maganda, iliwanag natin maigi. yung salitang Kristo. Ngayon, mga kaibigan, pag nireject nyo, kasi ito, Pastor, no, kung Yes. titingnan natin, magiging antikristo tayo Yes. kung hindi natin natanggapin na si Jesus, siyang Kristo. So, napakahalaga rin yan. Sige. Maigi, basahin natin, kasi si Juan din ang nagsulat nito. Amen. Sa 2:22 ng unang 1. Pakinggan nyo, mga kaibigan. Sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus, yung Jesus, ito pangalan, Yes. ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo. Pansinin niyo, mga kaibigan, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama, that is Jesus, Yes. at sa anak, that is Christ. So, mawawala ba ang pangalang Kristo balang araw? Ito, mga kaibigan, ito kasi, mga kaibigan, mga kapatid, yung sinabi ni Pablo, Yes. Jesus Christ is the same year today
today and forever. So, nakakabit na. Kasi, hindi natin pwede itanggi yung si Jesus, siyang Kristo. Yes. Kasi pag tinanggi mo si Jesus ang Kristo, automatic, tinanggihan mo yung Ama sa kayong anak. Ngayon, pagka sa Jesus Christ is same years today, forever. Yes, amen. Kasi hindi lilipas to. Yes. Mga kaibigan at mga kapatid, yung Jesus Christ, ito ang nagligtas sa atin eh. No? Kaya sabi diyan, etong si Jesus na siyang Kristo, yung gumawa ng kaligtasan, mga kaibigan, lahat ng tuwod sa pangalan ni Jesus maliligtas. At yung Jesus na ito, nakakapit ito kay Kristo. Thank you, Lord. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga Jesus Christ eh. Pagka tinanggap mo si Jesus Christ, tinatanggap mo ang Ama at Anak. Pag tinanggi mo yung Christ, tinanggap mo lang ang Jesus, tinatanggihan mo yung Anak. Yes. Kasi ito nga ang kahulugan ng Antichrist. Sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Okay. Ito ang Antikristo, sabi niya, sa makatuwid ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Hindi pwede Jesus lang tanggapin mo. Mm-hmm. Kailangan Amen. tanggapin mo yung Kristo. Kasi pag hindi mo tinanggap yung Kristo, tinanggihan mo yung Anak. Ito nga tinatanggi ng mga oneness, yung Anak eh. Hallelujah. Kaya nga sabi ko sa kanila ako ang Antichrist, tinatanggihan yung Anak. Pag tinanggihan mo yung Anak, automatic tinatanggihan nyo ang Kristo. Pero Kasi ang Anak eh. Pero mahal mo sila. Ay, mahal ko sila. Hallelujah. Hallelujah. Kaya pagpalahan tayo ng Panginoon Kristo, mga kaibigan. Kaya yung Jesus Christ, that is our salvation. Ito Thank you, ang Lord. kaligtasan eh. Hallelujah. Pagka tinanggap mo si Jesus Christ, hindi mo tinatanggi ang Ama, hindi mo tinatanggi ang Anak. Praise God. Bakit? Sabi ni Kristo, 14:1 ng 1, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya kayo sa akin. Yes. Sumampalataya kayo sa sinugo, at sumampalataya kayo doon sa nagsugo sa Kanya. Amen. Kung sinasampalataya mo yung sinugo, sino bang sinugo? Ang Kristo. Yes. Kailangan yung nagsugo sa Kanya, sampalataya nila. Sino ba ito nagsugo sa Kanya? Mga kaibigan, na siya'y naparito sa pangalan ng Kanyang Ama. So maliwanag po yan, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. So sa ating mga viewers, siguro, overtime na tayo, bigyan natin pagkakataon na ating Pastor Jeff. Yes, hallelujah. Naalala ko nung nag-umpisa pa lang ang programang itong mga kapatid ay nagkaroon na ng challenge dito sa 2017 ng Jan. At wala naman pong talagang sumagot. No? Ang kanilang sagot ay hindi naman talaga namin matatanggap. No? At hindi naman sinasang-ayunan ng Biblia. Ngayon, marami pang challenge ang darating sa inyo. Kung may mababasa kayo na ang anak ay yung ama ay pinanganak, ay mababaw ako sa inyo. At kung may mababasa kayo na ang ama sinugo niya ang kanyang sarili, din babaw ang programang ito sa inyo. At kung may mababasa kayo na ang anak, ama niya ang kanyang sarili, mas lalo na. No? At napakarami pang mga challenge ang kakaharapin ng mga oneness. No? Kung inaakala ninyo, nagigibain nyo ang apostolic back to the Bible, no? Nanalangin kami sa Diyos. Titingnan natin kung sino ang Diyos. Saan siya kakampi? Sa apostolic back to the Bible o sa inyo na naninira? No? Kaya nagpapasalamat po kami. Ang Panginoon, hinubad niya. Bakit? Nagpakumbaba siya. Yun ang talagang magandang karakter na kailangan natin gayahin. Nagpakababa siya. So tayo, kahit inaatake kami, nibir kaming gumanti sa inyo ng laman sa laman, dugo sa dugo. Bagkus gumagamit po kami ng talata. Tanda yan, mga kapatid, na ang aming tindig ay nakapundasyon sa mga salita ng Diyos. No? Darating ang panahon, no? Malapit na siya. No? Ini-encourage namin kayo. Aralin ninyo ang bawat talata. Trinitarian ka man, ano man ang paniniwala mo, aralin ang Biblia. Kung hindi nakasulat, mga kapatid, mas lalong aralin. No? Kasi ang Diyos o ang kaligtasan ay hindi po ito misteryo. Salamat sa Panginoong Jesucristo. Ang bautismo po ng aming samahan ay bautismo sa pangalan ni Jesus. Dahil ang pangalan ni Jesus, nandito ang kaligtasan. Hindi lang basta kaligtasan, mga kapatid. Nandito ang pagpapala. Nandito ang maging ang diablo natatakot sa pangalang ito. Kaya kami, taos-pusong sumasampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kasi pag sumampalataya ka sa pangalan niya, then wala ka ng hatol. Maraming salamat, Brother Rajon. Kaya maganda, Pastor, talaga na pag-aralan nila yung tungkol sa pagkakilala sa Panginoon. Yes, amen. Kasi nga, yung isang oneness din na kasama nila, challenge sila eh. Oh. Saan mabasa sa Biblia na yung anak ay tinawag na ama? Pag may nabasa kayo na yung anak tinawag ng ama, sabi niya, aaminin ko na mali paniniwala ko. Di ba? No?
At saka kung may mababasa ka, granting may mababasa ka mga kapatid, na ang anak, tinawag na ama, marami hong lalabagin yan. Maraming sasagasaan yan, mga Oh, kaibigan. sino ang nagsugo? Sino ang nagbuhay sa anak? Napakarami po yan eh. Na kailangan, kung ang anak ay tinawag na ama, kailangan, may mabasa rin tayo na yung ama tinawag na anak. Oo. Dahil iisa sila. Oh, napakagulo po niyan, mga kapatid, no? Salamat sa Diyos, walang mababasang ganun. Amen. Sumating po muli ang kapayapaan, mga kaibigan, sa ating mga 1S. Bago po tayo magtapos, pakita natin Hallelujah. muli ang ating mga kasama dito po sa church. Ito po sila, mga kaibigan, ating mga gwapong mga manggagawa Thank you, Lord. at mga magandang mga sister. Hallelujah. Sama natin muli, no? Patuloy, Pastor Rinald, no? Hallelujah. Say hi. Bisita, brother Mr. Roy. Gawan. So Adrian Rumal. Amen. As by Oh, salamat mga kapatid. Yan ang aming head pastor. So Willie. Amen. Muli po mga kaibigan at mga kapatid, sumaybayan po natin muli sa araw ng linggo, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi, ang Apostolic Back to the Bible ay pagpapatuloy po natin ang ating pagkatalakay Thank you, tungkol Lord. po sa pagkakilala sa ating tunay na Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Muli po, ito po inyong lingkod, Bali Ariel Guibarra. Pabati po sa inyo ng isang